Yun, welcome back sa ating channel. So, Lightspeed nga pala. So, sa vlog na to ay papakita ko sa inyo si Ufe. Yan. Matagal natin siyang hindi nakita, hindi rin natin nakasama kasi marami tayong binago simula nung last vlog. Nagmotol tayo kasi nagkaroon tayo ng problema. Pero ngayon, almost siguro sabihin natin mga lampas 1 month, almost 2 months ko tong hindi nakita. So ngayon nasa akin na siya uli. So papakita ko sa inyo, i-reveal ko sa inyo kung ano yung mga ginawa natin sa kanya. So ngayon, ang gagawin natin is magka-car wash tayo kasi meron car wash dito sa amin na yung hinuhulugan ng 5 pesos tapos may pressure washer. Yun, tatry natin, tapos lilinisin natin siya, tapos i-reveal ko sa inyo ngayon kung ano yung itsura niya. Yun, wala na pala yung car wash na sinasabi ko doon sa amin na hinuhulugan ng 5 pesos. So nagpa-car wash na lang tayo dito sa Premier. Yan, sa tropa natin. So pa-car wash na lang natin siya kasi para mapakita ko rin sa inyo na malinis na siya. Yun. Anong kami dumating, lahat sila ay naging katong. Yan, tapos na tayo magpa-car wash. So ngayon ay pakita ko na siya sa inyo. Merienda lang tayo saglit. Yan, init ngayon, pa-summer na. So yun, hanap lang ako ng magandang spot, tapos papakita ko sa inyo yung kotse natin ngayon na si Uwe. So update na lang. Yun, so welcome back ulit. So tapos na tayo magpa-car wash. Shout out kay Kuya. Kanya tayo mag-vlog dito kasi hindi tayo taga dito. So yun, so ito na nga pala si Uwe. Ito na yung kanyang naging itsura after nung last vlog natin na nag-clark tayo. So yun, ito na siya, marami pagbabago. Dang, yan, halos lahat iba na. So yan, unang-unang makikita natin guys is pinapinturahan na natin siya. Dati kasi is ang kulay niya ay para siyang medyo passion orange, pero hindi talaga yun orange guys kasi nag-iiba-iba yung kulay nun. Kung ididikit mo siya sa totoong passion orange na na SIR, malayong malayo siya, hindi siya orange. Bukod sa pinapinturahan natin siya, yan lahat. Ito, nakapagpalit na rin tayo ng mugs. So ito nga pala ay MF10 copy, or sa Rota is Rota Rota Circuit 10. Tapos meron tayong napaka-meaty spec na spec ng gulong. Ang spec nito guys is 22550 16 yan. So sobrang taba nito. Kinailangan camber ako. Ayun, nag-camber ako at least -2 para hindi siya mag-grab. Yan. So yun, ayun ang ginawa natin. Tapos sa likod, medyo malaki yung camber natin guys sa likod. Yun. So ito nga pala yung tinatawag nilang tiis pogi na setup. So shoutout ulit kay Kier kasi sa kanya uli galing to, plus tinuro niya sa atin yung spec nung alignment para umubra. Tapos yun, so, ang in-adjust natin yung height ng coilovers guys. Yan, almost zero gap na yan. So kung sa finger method siguro halos 0.5 lang to kasi one finger na masikip, hindi mo may papasok talaga. Yun. Tapos carbon hood na iwan yan. Tapos dito naman tayo sa likod. Ayan. So ang likod natin guys is na-add swap natin sa tropa yung carbon trunk natin. Nakakuha tayo ng lata. Yan, kasi naisip namin na gawing body color to dahil marami na tayo masyadong nakikita na red and carbon na pattern. So yun, balik tayo sa old school. Dun muna tayo sa body color. Tapos yun, nandun pa rin yung subframe nya, coilovers, etc. Dito tayo mapupunta ngayon. Ito yung pinaka
malaking nagbago sa kanya. Yan. Hehe. Nagkaroon na siya ng turbo. Yon. Nakakuha tayo ng murang turbo kit. So, shout out na naman sa dakilang kaibigan natin na budolero, si Kier. Dahil sa kanya na naman manggagaling itong mga ganito. Dahil sa kanya nagkaroon tayo ng turbo kit sa presyong hindi na naman matatanggihan. So, yun. Turbo kit. Ano lang naman siya, yung kung di ako nagkakamali is TFS 035 yon. Ganong ayun yata yung sukat ng turbina. So mamaya check ulit kung tama ba yung sinasabi ko, kung ayun nga ba yung turbina. So ayun, isang set na siya turbo kit yung nakuha natin kaya. Pakita natin yung turbo. So, ang engine bay nga pala guys is, ayan, naiwan siya. Ayan yung dati ng kulay. Naiwan na, ayun yung kulay niya. Pero madumi pa to kasi hindi pa natin siya, nalilinis dahil kakauwi lang galing Tabian. Ibang engine na nga pala to guys ha. Hindi na ito yung engine natin dati. Hindi ko kasi siya pwede lagyan ng turbo kit yung setup na yun kasi medyo may compression yung makina natin na yon. So hindi siya pwede lagyan ng turbo dahil hindi uubra, dahil hindi mo siya pwedeng mapaboost ng mataas yon kasi baka masabugan tayo dahil medyo may kataasan na rin yung compression nun kumpara dito. Kaya ito, nakahanap tayo ng bagong makina na all stock D15 straight PO8. Pero guys, ang setup naman nito is lang, low boost lang kasi dahil wala tayong head bolts ganyan. Pero kompleto naman yung turbo kit nito. Unang-una naka-orig na HKS na blow off. Yan, natatanggal na yung tatak. Tapos naka-stainless na charge pipes. Tapos hindi ako nagkakamali guys, ang sukat ng turbina natin is TFS 035 yun. Re-reviewin ko na lang uli mamaya yung specs kung tama ba yung sinasabi ko. Yun, basta yun yung sukat ng turbina natin. Hindi siya China turbo. Tapos itong turbo manifold natin guys is Sked 40, hindi siya stainless 304. So yun, medyo ito yung mas matibay at medyo mas may kamahalan na stainless kumpara sa 304. Yun, ito talaga yung magandang gamitin kasi matibay ito guys, hindi siya nabibiyak basta-basta. Tapos ang naka-injector tayo na 600cc. Tapos ito nga pala guys, naka power steering na si Uwe. Intercooler niya guys is Epexay. Yan. Straight na yan, stainless yung kanyang mga pipes, charge pipe, tsaka yung side exit. Yan. Kung naalala nyo guys, yung dating setup natin sa all motor is naka side exit tayo. Syempre, sayang yung bumper kung hindi natin gagamitin. So yun. Itong grill, ito yung Tabasco na grill na stock. So yun lang. So yun, medyo matagal ko hindi nakasama to kaya ngayon nilabas ko at pinakita ko sa inyo kasi matagal tayo hindi nakapag-vlog kasi inasikaso ko to nung buong time na hindi tayo nakapag-vlog, tsaka yung time na wala siya, yun syempre yung mga piyesa ganyan, asikaso dito, punta sa shop. Ito kasi yung pinaka setup na pangarap ko talaga para sa kanya, yung maging kulay red siya, tapos magkaroon siya ng turbo kit, tapos maging ganyan yung stance ng kanyang fitment sa wheels niya tsaka sa height niya. Kasi ang plano dapat namin is pintura lang dahil wala namang problema dun sa makina Kaso nagkaroon lang siya ng turbo kit sa sobrang mura. Tapos na-offeran din ng maganda yung dating makina natin. Tapos ito nga, sakto may lumabas na all stock na D15 PO8 na, straight PO8 na makina na sariwa. Ginrab na natin yung opportunity para matupad yung dream natin na magkaroon ng shock turbo. Yun.
Si Ufe pa rin naman to. Yan. Shout out ulit kay Kuya, pinayagan tayo. Yun nga pala guys. Ito si Ufe ay for sale na nga pala. So yun. Kung mapapanood nyo tong video na to ay ibig sabihin available pa siya. Pero kapag na-sold naman na siya is magpipin na lang ako ng comments sa comment section kung sold na siya. Pero siya nga pala guys ay binibenta natin sa halagang 270,000 asking natin. So negotiable naman siya. Yun, syempre kung subscriber ka plus viewer ka, automatic negotiable yan. Mabababaan natin yan. So bakit ko siya binibenta? Wala akong issue sa kanya. Yun lang. Syempre itong setup na to is ito na yung ating dream setup para sa kanya, na maging soft turbo siya, tapos yung ganyang kulay red. Kaya lang guys ay syempre meron tayong mga priorities na kailangan unahin. Yan, syempre kailangan natin na magpaikot ng pera. So yun, ibebenta ko siya hindi para ipambili ng bagong sasakyan na project car. Ibibenta ko siya dahil gusto natin gamitin yung pera para paikutin, magnegosyo tayo dahil it's time to move on muna sa project cars dahil kung patatagalin natin to sa atin guys is kaya natin siya alagaan, pero syempre hindi tayo magiging financially capable para i-maintain siya ng sobrang ganda lagi, ma-set-upan siya. Syempre sayang din naman yung kotse kung ipapart lang natin, tapos why not gawin na lang natin siyang pampuhunan. Nasa akin lahat ng original na papers nito, kompleto naman yung documents niya, original ORCR, deed of sale na open, tapos ID with signature nung nakapangalan. Yun, kompleto naman to guys. So kung gusto nyo tong makita guys, si Ufe, i-message nyo na lang ako sa sa FB page natin sa Lane Speed. Nasa description yung yung link. Yon, i-message nyo na lang ako doon kung kung gusto niyo malaman yung specs nito. Negotiable naman to guys, 270,000. Ayun lang. So, yun. Maraming salamat sa mga tumulong para mabuo natin tong dream setup natin na to. Sad to say, kailangan natin siya pakawalan kasi bukod sa kailangan natin ng pang business na puhunan, wala rin akong indoor na garahe para ma-preserve natin yung ganitong itsura niya. Yun, sa labas lang kasi ito nakaparada. Yun, nakikipark lang tayo sa labas. And nakakaawa naman, di ba? Sayang yung bagong pintura niya na sobrang kinis. Yan, kung hindi naman natin maalagaan, di ba? So yun, ito nga pala guys yung paint nito hindi pa to na-detail. Ito pa yung lumabas siya sa paint shop 1 week ago na to na sa akin, na arawan na nga siya sa labas. Kaya ito napag-decidean ko na ibenta na siya. So yun, ito lang, pinakita ko lang sa inyo. Kung walang bibili, ayun, i-keep natin. Pero kung may bibili, yun, ibibenta natin basta magkasundo sa price. Yun, so yun, maraming salamat sa pagsubaybay sa video na to, and sa mga sumusuporta sa ating mga munting subscribers. Yun, malapit na tayo ma-monetize, and na-try ko ulit gumawa ng mga bagong videos, content. Ayun, naging busy lang tayo nitong mga nakaraang buwan dahil nga inasikaso natin to, yung pagpalit ng makina niya, tapos yung pagkabit pa ng turbo kit, tapos pina-paint shop pa natin, di ba yan. Sana subaybayan nyo pa tong mga vlogs natin. Sana manood pa rin kayo kahit mawala na si Ufe, yung dahil hindi lang naman siya ang ating content material dito sa vlog natin, sa YouTube channel natin. So yun, update na lang ako sa mga susunod na mangyayari sa video na to. Tatry ko i-vlog to kapag masasolve na yun, dahil sigurado ako iiyak doon siguro. Tapos yun, then ayun, tuloy-tuloy pa rin tayo, gawa tayo ng mga videos kahit wala na to.
Yan, marami naman tayong pwedeng i-content. So yun. So kita-kits na lang tayo sa mga susunod na vlog. Paki-subscribe na lang, paki-like na rin yung video, and maraming salamat. Kita-kits tayo.